Nakita nyo na rin ba yung nangyayari sa Indonesia? Same na same ngayon sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero ang pinagkaiba lang nila, kasi tinaasan yung tax ng 250%. Biruin mo 250% bawat isang tao ang binabayaran nila doon. Hindi nila matanggap yun sa loob-loob nila. Ngayon, ginamit nila mismo yung power nila as tao. Biruin nyo guys, sa Indonesia, kahit pulis, hindi sila natatakot. Kasi imagine nyo nakakapanggigil yun. Hindi na sapat yung kinikita mo sa isang araw. Hindi na nga abot dun sa minimum wage yung sinasahod mo. Tapos magbabayad ka pa ng 250%, diba, sa tax. Tapos sa ating mga Pilipino, lahat ng mga hinanaing natin, sa social media lang natin pinapaabot. Alam nyo ba yung ginawa ng mga Muslim or mga taga-Indonesia na people doon sa Indonesia mismo? Sinunog lang naman nila yung sports car nung taong nangungurakot na politiko sa Indonesia. Hindi lang yan hindi lang nagtatapos dyan. Ultimo yung bahay nung congressman something or senator, talagang pinuntahan nila tapos ninakawan nila. Yung politician na yon nasa ibang bansa na kasi natatakot na bumisita dun sa Indonesia Kasi nga, lahat ng tao pinagbababato yung bahay niya, ganon. Halos sunugin na mismo yung bahay niya. Tapos yung mga luxury na gamit, katulad nung bag na Louis Vuitton, pinagkukuha ng mga Indonesian people. Kasi tingin nila, na bakit yung bag na yan sa akin yan tax ko yan parang ganon. Yung nangurakot na yon, natakot siya. Kasi ultimong bahay nung nangungurakot na yun na politician, sinunog. Pati yung mga sports car niya, binasag. Biruin nyo yung power ng taga-Indonesia. Kaya alam nyo, wag lang talaga tayong mapupuno. Wag lang sana tayo umabot sa puntong ganun din tayo, magkagulo dito sa Pilipinas, no? Kasi yung pangungurakot ngayon, harap-harapan diba? Harap-harapan na hindi na tama So yung nangyayari sa Indonesia tapos sa Philippines, same na same. Sa atin lang, nagre-release lang tayo ng galit through social media. Like wala tayong lakas para mag-voice out ganun Pero sa mga Indonesian na tao, Indonesian people, grabe sila. Kung meron silang rights, talagang ipaglalaban nila. Wala ding nagawa pati pulis sa kanila Alam nyo, iniisip ko, wag lang sana tayong umabot sa puntong ganun. Yan ang nangyayari ngayon sa Indonesia. Kaya sana wag mangyari dito sa bansang Pilipinas. Kaya mag-ingat-ingat kayong mga kurap, umpisahan nyo ng magbago. Para hindi kayo matulad sa kagayan yan sa nangyari sa Indonesia. Maging pakahirap naman kayo sa tama. Wag naman yung pangmadalian lang na kayamanan. Grabe, sobra kayo. Tingnan nyo, baka ganyan ang mangyari sa inyo. Babak to zero kayo kapag hindi kayo nagbagong mga kurap kayo. Okay? God bless sa ating lahat. Pwede i-exact lang po muna natin. Ikiusap po muna tayo sa ating mga mga kasama! Tulad ng dating gawin! Nandito na naman tayo! Nasa lansangan! Nasa lansangan na naman ang sambayanan! Ngayong araw, dumilim man, bumagyo, umaraw o umulan, pasisinungalingan natin ang pulanas ng Presidente! Puro pagnanakaw. Kaya po ang malaking hamon sa mga manggagawa, kailangan natin mga has na mag-organisa ng pinakamaraming union. Palko Singilin! Duterte Panagutin! Patuloy na putin! Igulang! Iskaya! Kurakot Panagutin! Kurakot Panagutin! Iskaya! Igulang! Iskaya magnanakaw! Bato sila ng bato! Ilabas si Iskaya! Iskaya!
Vizcaya. Yan, tingnan natin. Tumakas kayo!